Magandang oras mga ka-good news. Well, merong hula galing din sa mga Islamic countries na ang Israel daw ay mabubura sa muka ng planeta dahil sa giyera na ito ng Iran versus Israel, Israel versus Islamic countries. At dito sa bidyong ito ay mapanood natin ang comparisons ng puwersa ng military ng Iran at Israel. Courtesy sa atin ng ating ka-vlogger sa India, si Shalky Parma. Atin panoorin ang video. Fighter, if the war escalates, who will win? Israel or Iran? Iran has 610,000 active troops, 350,000 reserve fighters, and 220,000 paramilitary personnel. What about Israel? Well, they have 170,000 active duty personnel, 465,000 reservists, and 35,000 paramilitary troops, coming to a total of 670,000, a little more than half of Iran's military figures. Ito ang figure, kung makita natin, ay halos kalahati lang talaga ang Israel sa dami ng tauhan, sa dami ng sundalo, sa dami ng active and reservist personnel ay kalahati lang ang Israel. Pero pagdating sa eroplano, ito na, ang air superiority ay napakaraming eroplano ang Israel. Ito kasi ang asset ng Israel noong pinagtulong-tulungan siya ng 7 Arabong bansa. Noon ay ang gamit niya ay mga jet fighter talaga, binumba lahat ang facilities ng mga kalaban at natigil ang giyera. Dahil sa maraming eroplano, kukunti nga lang ang boots on the ground, kukunti ang army, pero ang eroplano naman ang dami-dami. Kaya mahihirapan ang Iran dito. Lalo na, nandiyan ang Amerika, natutulong sa Israel. Kahit daw magkamali ang Israel kung ano man, basta tutulong talaga ang Amerika sa Israel basta magipit ang Israel. Kaya palagay ko hindi mangyayari ang hula na yan. At ang mangyayari ay baliktad. Ang Iran ang matatalo dito. Iran's military figures. Fighter jets, Israel 241, Iran 186. Dedicated attack craft, Israel 39, Iran 23. Attack helicopters, Israel 48, Iran 13. Ito. Ang Israel ay mayroong fighter jets 241. Halos kalahati lang ang sa Iran. Sa attack aircraft ay mayroong 39 versus 23. Sa helicopters, 48 versus 13. Wala sa kalahati. Kaya mahihirapan lalo na siguro sa tangke de guerra. Tingnan nga natin. The quality of the Israeli Air Force that really gives it superiority. If Israel comes under attack, the US will step in. No matter who is right or wrong, no matter who is president of America, if Israel is on the back foot, America will come in all guns blazing, and that may be the deciding factor in this war. Wow, ayan. Sabi nga ni Shalky Parma ay ang Amerika ay will come out gun blazing. Nako, gun blazing. Talagang magliliyab ang armas ng Amerika. Kahit daw mali ang Israel or tama sa paninindigan, mali or tama sa desisyon sa giyera, ay nandyan talaga ang Amerika sa likod niya. Yan ang totoong kapatid, di ba? Hindi ka tatalikuran. Alam naman natin na hindi mali ng Israel ang giyera na yan. Sila ang inunahan, sila ang pinagtulong-tulungan, kaya anong gagawin mo? Di ba? Kailangan lalaban ka para mabubuhay kayo diyan sa Israel, kasi ang gusto nitong mga na ito, mga muklo na ito ay pulbusin talaga ang Israel at burahin sa mapa. Di ba? Kaya anong gagawin? Hindi magipaglaban ka sa buhay mo. Kaya yan, ngayon ang iyak-iyak ngayon ay ang Iran eh. Ang Lebanon, ang Beirut, iyak-iyak sila ngayon dahil binubomba na sila. Ang rason kung bakit hindi nabombahan kaagad yung Iran ay meron kasing mga sikretong sikretong talks, sikretong meeting between Arab countries, between Saudi, Doha, Qatar, UAE. Meron silang pulong-pulong ngayon sa Iran at saka Amerika. Sumasali rin sa pulong na yan na itigil na lang siguro ang giyera.
kasi marami ang madadamay at ang ekonomiya ng mundo ay tataas muli dahil masisira ang mga ang mga minahan ng langis. Ang pabrika ng langis ay magliliyab yan, masisira. Kaya matagal bago i-rehabilitate at maapektuhan ang mga negosyo ng daigdig, ng Amerika, ng Western countries, maapektuhan. Of course, tataas ang langis, ang presyo. Kaya reconciliation na lang siguro. Pwede pa, pero kahit na may reconciliation, ang Israel ay talaga sa kanilang hindi yan paghiganti. Yan ay para hindi na maulit ang pambubumba sa kanila, ay lilipulin din nila, tapusin din nila, uubusin din nila ang mga kalaban na yan. Para ma-neutralize na at hindi na mangyayari pa sa susunod na taon na aatakihin na naman sila. Okay, so yan lang ang ating reaction ngayon sa bidyong ito. Maraming salamat kay Shelky Parma ng Indian News TV, ang Wayon. At ako'y magpaalam na. God bless us all at ingat kayong lahat.